Magandang araw mga banateros, at eto na nga, mainit na mga balita ang ating i-reaksyonan ngayon at ibabalita sa inyo. Naku po, grabe ho, ang tindi ng mga bangayan sa politika dito kay Lacson, kay Amy Marcos, at ngayon naman po dito kay Claire Castro at saka kay Magalong. Naku, palakpakan. Magandang laban to. Isang kilala at honorable person at isang ewan ko kung yung honorable ba yung isang yun. Nako, as in matindi yung bangayan ang nangyayari, at ang matindi pa ho niyan mga kababayan, dinikit na naman ng mga Duterte. Ay sus, hayop talaga. Iba talaga. So anyway, mga kababayan, ito muna, pag-usapan muna natin itong ito, reaksyonan lang natin ito. Picture muna. Ayan. Alam nyo, kasi nung nakaraang araw, 'di ba, kilala nyo naman yung nag-withdraw ng support na kay Marcos na isang kernel diyan sa AFP, nayanig. At ang balita nga ho natin mga kababayan, masusundan pa daw ito. Yun ating naririnig sa palipaligid, ha. Masusunod daw pa ho ito, at marami pa rin daw hong mga in a peaceful manner they would withdraw their support from the president. That I do not know kung sino-sino yan, ha? Naririnig natin yan sa mga bali-balita, napapanood natin sa mga social media, na meron pa nga daw mga lalabas pang bayani na masasabi natin dahil naninindigan na tama na, it's enough. Hindi na ho, bakit to kanyo? Kasi number one, yung issue ng lumalakas ang NPA sa administrasyon ni Marcos, yan ay kinagagalit ng mga kasundaluhan, dahil tandaan ninyo, mga ito ay may malalim na laban sa mga NPA dahil sila po ay namatayan ng mga kaibigan, kamag-anak, at yan nga ho yung kanilang nakikita ngayon ay ang pagkakasundo nito ni BBM at yung mga supporter ng NPA na kasamahan nila sa Kamara. Ayaw ho, hindi ho gusto ng mga militaryan. At yan po ang isa daw sa dahilan ng mga pag-aaklas, hindi ng pag-aaklas, pag-withdraw, mali ang term kung pag-aaklas, pag-withdraw ng ilang nasa military. Yan ho, ikwento ho sa atin ng ilang mga kakilala ho natin. Hindi ho natin alam, hindi ho tayo nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi ho natin, ito, para lamang po, disclaimer lang ho, wala ho tayong personal knowledge dyan. Pero may naririnig po tayong mga kwento-kwentuhan. Dahil po dyan, napareact na po ang pinaka, ewan ko kung masasabi ba natin pinakapangit o pinaka walang kwentang tao sa larangan ng political commentator. Ito ho, si attorney ba ito? Paano nangyaring attorney ito? Totoo ba ito? Baka naman fake news to. Puro salungat yung kanyang titulo, yung attorney, salungat sa utak niya. Yung Jesus, salungat sa ugali niya. Sabi nga ni paring Jack, ni Sir Jack, sabi nga niya, isama natin banitero, sabi ba naman niya, wala namang baklang Jesus. Sa bagay, tama siya doon, di ba? Pero ito ang Jesus na, ba't kaya pinangalan ng nanay niya dyan sa kanya, no? Ang sagwa. Pwede bang bawiin? Dapat hindi pinapayagan yung mga ganyan na yan ay papangalan mo. Mantakin mo, halimbawa lang, hindi ka kapanalig ng mga Kristiyano. Tapos makikita mo pangalan niya. Alam mo ba, si Jesus ang tagapagligtas ng ating buhay, at pag tayo may kasalanan, tapos makikita nila, Attorney Jesus Palsis, ano ba yan? Ba't naman ganyan? Akala ko ba tagapagligtas ng sanlibutan? Ba't ganyan yan? Di ba? Ang pangit. Dapat talaga palitan mo yung pangalan mo. Palsis. Yan ang bagay sa'yo. Palsipakado ka kasi lagi ka mali. Sabi niya, tandaan nyo mga AFP and PNP na nagbabalak mag-withdraw ng support. Kuha nyo man ang suporta ng mga DDS pero hanggang online lang sila. Naku.
Mas marami kami na totoong tao na hindi susuporta sa pagpapatalsik kay BBM para lang umupo si Sara Duterte. Mas madami daw sila. Pero wala naman siyang naipanalong kandidato. Wala naman nanalo sa mga pinklawan. Wala namang nanalo sa mga dilawan. Di ba? Kaya, sana kung mas marami kayo, ni nanalo sana si Leni Robredo. Lagi naman siyang ulat. Kaya nga tinan mo, doon na lang tumakbo sa kanila para manalo siya sigurado. Kasi tama nga naman, nakaka-depress nga naman yun. Ilang beses ka nang tumakbo, Vice President nung panahon ni Pangulong Duterte, Vice President ka na. Di ba? So dapat, ang laki na ng advantage mo. Kasi Vice President ka, talo mo si Bongbong Kuno, di ba? Di sana, panalo ka ng presidente. Kaya lang, sinamahan ni BP Sara Duterte si BBM. So panalo ngayon si BBM. Dahil sa pagsama yan ni Vice President Sara Duterte. So therefore, ang mga Duterte talaga may tunay na bumobotong supporter. Kung sinasabi mo ang DDS hanggang online lang sila, nagkakamali ka dyan. Baka kayo hanggang karsada lang. Ilan lang kayo? Umabot ba kayo 1 milyon? O sabi mo na umabot kayo 1 milyon, 2 milyon sa kalsada. 2 milyon na. To be safe. Hindi pa rin kayo majority. Ilan ba boto natanggap ni Vice President Sara Duterte? Siya ang pinakamalaki. Mas malaki nga sa presidente. So, ibig lamang sabihin yan, yung pautot mo na wala namang kaming bilang, ay kalokohan. Gago! Diba? Hindi ka kanya nananalo. Yung 8 diretso nyo, 8 inodoro. Hindi, although tayo, again, ako po, I do not encourage rebellion from our military. But one thing is for sure, na nakasaad sa ating konstitusyon that the AFP is the protector of the constitution and of the people, not of the president. Malinaw ho yan sa ating konstitusyon. So sana, itong mga AFP natin would follow the will of the people. Okay? Yun lang ang sa akin yan. Ngayon, nagkakaiba-iba tayo kung ano ang pananaw natin, kung ano ba ang will ng tao. Basta ang sigurado ko, ayaw na nila kay Marcos kasi negative 3 na si Marcos. At gustong-gusto nila kay Vice President, ang mga tao, dahil kita mo naman, nung siniraan, lalong bumulusok pa angkat. Di ba? Si Marcos, bumulusok pa baba. Tandaan nyo ito, simpleng-simple na lang eh. Yung nanira, bumulusok pa baba. Yung siniraan, bumulusok pa taas. Ano ibig sabihin nun? Sino ang gusto ng taong bayan? Yung nanira? O yung siniraan? Doon pala malalaman mo na, di ba? Kaya nga alam nyo, mga kababayan, biglang nakakapagtaka. Ako, ito, medyo nung napakinggan ko ito, sabi ko, wow, ano kaya ang dahilan nito? Bakit nakipagpulong ang bagong Chinese envoy kay Marcoleta? Ba may ibig sabihin yan? Tingnan nga natin. Yun po, unang-una, pinasalamatan niya ako na salamat kanya na pinaunlakan mo ako sa imbitasyon ko na magkita tayo. At ako'y natutuwa sa marami nating napag-usapan. Ayun. Nako po, nag-usap sila. Ano kaya pinag-usapan nila? Isasabihin kaya ni Marcoleta ito? Senator Marcoleta, ano ba pinag-usapan nyo? Hindi, alam mo, ito walang biro ito ngayong mga panahon na ito, kahit sa Africa, yung isang leader doon ay nakipag-usap ang China. China na ang pinaka-partner nitong African country na ito, yung ano ba yung ano ba yun? Nakalimutan ko na. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Pero dahil doon umaasenso na yung nila, tinaboy nila yung mga Western world kasi inaapi nga naman sila. So dito sila nakipag-usap sa China at dahil doon umaasenso sila. Hindi kaya ito ganito rin. Naku! Hindi ko alam pero bakit kaya sila nakipag-usap dito kay Marcoleta? Alam mo kasi ito si Marcoleta. May nagsabi sa akin kasi tinanong ko. Siyempre, presidente si BP Sara Duterte, di ba? Sa 2028. Nagsabi sa akin, alam mo magandang kandidatong Vice President, si Marcoleta.
Hudyat kaya ito? Hudyat kaya ito? Na may sumusuport. Kasi alam mo, ito, whether you like it or not, malaking bagay yan. Yung suporta ng ibang bansa sa isang magiging leader. Di ba? I mean, sa lahat-lahat naman. Sa dami-dami namang i-invite ng Chinese ambassador, bakit si Marcoleta? Naku po. At isa nga sa gusto ko sanang makadaupang palad ay yung Secretary Gibo. Kanya pa eh. Kaya yung pagkakasulat niya, Gibo pa eh. Gibo talaga, no? Oo. Sana isang araw makapagkapit tayong tatlo. Yan, So, pag nagkita kami ni Secretary Gibo, pakikita ko sa kanya. Yung, tama, Para tama. wala naman siyang masabi, nakala niya gawa-gawa. Pakikita ko yung text message. Ayun na nga. Di ba? Tama po. So, tama. nakikita mo talaga siya. Gusto niya talaga na magkaroon talaga ng pag-uusap sa lahat Yan. ng dapat kausapin. Naitanong niyo ba, Sen, kay... So baka mamaya sasabihin ng mga nakikinig naman, si pro-China na naman. Ay, Alam po ninyo, kayo pong lahat na nag-iisip ng ganyan. Sana makita ninyo ang katwiran Tama. na kaya ko lamang po ginagawa ito. Ang tinitingnan ko po, Ayun palang bansa, yung Burkina Faso, sa Africa na nakikipagtulungan na sa China. At ang kanilang presidente ayaw sa western countries na pangalan nito si Traore. Hindi Tore kapangalan lang niya. Medyo kapatunog lang sa kanya. Ang kanyang presidente na ngayon ay nag-take over after nung nagkaroon ng coup sa kanila. At yun ay ang ganda ng pamamahala, tuloy-tuloy. At ngayon talaga namang nakikipagtulungan sa China. Kasi sa China, walang problema. Hindi kami makikialam sa inyo. Basta kami lang gawa yung trend. Kami gawa yung trend. Kayo bayad. Kasi kami negosyante. Kayo gawa, bahala kayo sa plano nyo. Kami negosyante lang. Ganon sila eh. Ganon ang China eh. Tuloy natin. Bakit kaya may mga ganitong eksena? yung interes ng ating bansa. Actually, itatanong ko sana, Sa Sen. maniwala kayo o hindi. Bago sa tayo lumipat ng paksa, yun ang sana sabihin ko, pasubali doon sa ating Hindi mga ako, kabayan. inunahan na kita. Nababasa ko yung isip mo eh. Baka kasi mamaya ikat na naman ito. Ikat. At pagkatapos, nakita nyo na yung tatlo yan. Pero sa palagay ko, wala nang masyadong maniniwala sa mga yan. Ayaw. Ay, Buti na lang. lang ng kasi akala. Tama ka dyan, Senator Marcoleta. Wala na maniniwala sa mga pinglawan-dilawan at saka higit sa lahat yung mga tuta ng Amerika na mga nasa gobyerno. Bakit? Kinakailangan ba nating makipag-away? Yan. Ang sabi nga niya, alam mo, I do not believe that negotiation should be a zero-sum game. Tama naman opo. Lahat, wala dapat nawawalan. Dapat lahat nakikinabang. Yun ang balanse na pakikipag-usap. Yun palang zero-sum game ang ibig sabihin. Hindi man naitanong, Sen, bakit kayo ang gusto... Sa lahat ng mga mababatas. Lahat na senador. Meron namang Senate Committee on Foreign Affairs. Ikaw naman, ba't mo naman itatanong ka naman yun? Ito naman, baka naman isip-isipin, ito naman taong ito, inimbita ko na nga eh. Tinatanong mo pa. Tinatanong mo, ba't hindi ko pa inimbita yung iba? Huwag naman yung ganun ka. Di sa inyo na namin tinanong. Sa tingin nyo, bakit kaya kayong napili na makausap, Sen? Abay, malay ko. Isang araw, imbitahan natin yung ambassador ng China. Opo. Bakit? Sa dami- Malay mo dami naman, na baka naman inimbita rin. Sa listahan mo, wala pa. Wala pa eh. Wala pa eh. Kaya nga, Wala pang lawmakers, ano? Wala 1 month pa lang naman siya eh. Opo. Malay mo naman, sa susunod na mga buwan, maisip naman niyang... Ang speaker naman siguro. hulaan ko na, Sen, kung bakit kayo ang inimitahan. Kasi magaling siyang mag-research eh. Nalaman na magkakababayan kayo ni Secretary Gibo na nais na Hindi, actually, yan nga yung matinding katanungan. Bakit nga ba nakipag-meeting talaga? Alam mo, tandaan ninyo, siyempre, hindi naman nila sasabihin ng totoo. Sa tingin ninyo, mga politiko na yun, sasabihin nila yung totoo, ba't nakipag-meeting? I don't think so. Kanila na lang yan. Pero ang tanong dyan, bakit kaya talaga nakipag-meeting itong China kay Marcoleta? Tandaan ninyo, palapit na ng palapit ang 2028. Ako, ito lang ang sa akin. Palapit na ng palapit ang 2028. Nakikita naman natin ang diskarte ng ibang galawan ng mga ibang mga foreign leaders pagdating sa mga panahon ng mag-i-election na. Kanya-kanya na rin silang suporta.
kung sino ba ang makakatulong para sa kanila. Tandaan ninyo, lahat naman po yan ay para sa kanila. Kung makipag-usap man ng Amerika, gusto nila para sa kanila. Kung makipag-usap man ng China, abay gusto nila para sa kanila. Yan naman talaga ang concern nila eh. Di ba? It's always their people, their country. Yan ang kanilang priority. Which is, there's nothing wrong with that. Kaya lang, tayo mga Pilipino, ang merong maling pananaw tungkol dyan. Kasi kesa na sana isipin natin kung ano yung mapapala natin, di ba? Ang iniisip natin, iba. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun eh. Kung ano pa yung ibang bansa marunong mag-isip para sa kanilang sarili, yung bansa natin hindi marunong mag-isip kung para kanino. Yung ating mga nasa oposisyon, nasa gobyerno. Ang iniisip, anong kapakinabangan ng Amerika? Siguro, baka nag-isip lang yan ng kapakinabangan nila pagdating sa nakawan. Pero pagdating sa pakinabangan ng sino ang dapat nating makipagtulungan, ang iniisip lang nila, itong Amerika. Sa bagay, kung meron ka nga namang perang hindi mailabas ng Amerika, sino kakausapin mo? Ala naman yung China. Sino kakaibiganin mo? Ala naman yung China. Siyempre, kakaibiganin mo, Amerika. Di ba? Kaya nga, yan ang bulong-bulungan ngayon na etong si Marcos, kaya nakikipag-usap sa Amerika at nakikipagkasundo, dahil doon sa mga atraso niya, bank account nila, na hindi mailabas sa Amerika. Kaya todo-todo sip-sip nila sa Amerika. Yan ang mga usap-usapan ngayon sa social media.